mga kapuso, ay matindi po ang paghihirap ng mga residente sa ilang bayan sa lalawigan ng Bataan dahil po sa baha na ilang araw na pong nag-uulang kasi ron, apektado pa yung kanilang hanap buhay. Pero yung mga tiga roon, wala pang balak lumikas. Nasa Hermosa, Bataan ngayon live si June Veneracion. June. Mike, dito sa aming kinatatayuan siguro ang abot hanggang bukong-bukong ang baha rito. Pero kung lalayo tayo mula rito sa aming pwesto, magsuzoom in tayo mga 50, 100 meters mula rito sa aming kinatatayuan. Siguro abot ang baha dyan hanggang binte. Kaya nakikita ninyo mga residente na yan na naglalabasan sa kanilang bahay. Pero wala pa talaga yan, Mike, kung kukumpara dun sa nakita natin kanina na sumama kami sa mga rescue team nitong bayan ng Hermosa, kung saan nakita natin na may mga ilang lugar na abot hanggang dibdib yung taas ng tubig baha, at karamihan nga sa mga napiperwisyo, Mike, ay yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Halos buong barangay Almacen ang lubog sa baha. Mga bangka na lang ang pwedeng sakyan para makalabas at makapasok sa barangay. Ang mga umaasa dati sa pangingisda, pamamangka na ngayon ang kinabubuhay. Sa pangisda po, medyo kumikita kaming konti. Dito lang po rito. Dahil sa marami po yung mamasade. Sapat-sapat lang po. Ang pagtaas ng baha sa barangay Almacen at maging sa buong bayan ng Hermosa, hindi lang naman dahil sa lakas ng ulan sa kanilang lugar. Ang problema dito sa bayan ng Hermosa, ito kasi yung nagsisilbing catch basin. Kaya hindi ibig sabihin na mahina lang ang ulan, ligtas na sila sa baha. Ang pinaka-crucial kasi rito ay yung ulan naman at tubig na nanggagaling sa kalapit na probinsya ng Pampanga. Yun ang tubig na napupunta sa kanilang mga ilog dito. Tumaas man ang tubig, wala pa rin lumilikas. Alam daw kasi ng mga residente kung kailan dapat pumunta sa mga evacuation center. Pagka yung tubig patuloy yung pagtaas, lumilikas na yung mga residente doon sa mga designated evacuation center namin. Yung iba naman sa mga malapit nilang kamag-anak. Pag po agang leeg na po yung tubig, maalis na po kami sa bahay. Malayo pa naman sa leeg ang baha sa barangay Daungan. Pero ang mga lalaking ito, hindi na nagpakasiguro. Ang kanilang mga inilikas, mga panabong na manok. Sa bayan ng Dinalupihan, 2 barangay din ang binaha. Patuloy pa rin hinahanap ang 17 taong gulang na si Adrian Biscocho, na kahapon pa nawawala makarang maligo sa Colo Dam. Malakas daw noon ang agos ng tubig. Nananawagan po ako sa ama ng ni Mel Adrian Sultan Biscocho. Nalunod po siya sa Colo Dam irrigation. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita. Mula na magsimula, Mike, ang mga pagbaha rito noong nakaraang Biyernes ay wala pang naitatalay ni isang evacuee. Hindi lang dito sa bayan ng Hermosa, kundi maging sa buong lalawigan ng Bataan at tansya ng mga otoridad dito, Mike, ay aabot pa ng 3 araw bago humupa ang baha rito. Yun ay kung gumanda na ang panahon, Mike. Naloko na. Maraming salamat, June Veneracion. 3 araw pa.